Magandang umaga mga bata! Bago tayo mag-umpisa sa ating aralin, sabay-sabay muna tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran mo kami ng isang bukas na isip upang maipasok namin ang mga itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makatutulong sa amin sa pagtatagumpay sa buhay na ito. Amen. Narito ang mga panuntunan na dapat sundin. Una, maupo ng maayos upang maging komportable kayo sa pakikinig. Ikalawa, makinig ng mabuti upang maunawaan ninyo ang mga tatalakay ng inyong guro. At ang panghuli, magkaroon ng kawilihan sa talakayan. Mga bata, natatandaan niyo pa ba ang ating paksang aralin nakaraan? Ano nga ulit ito? Mahusay! Ito ay tungkol sa mga karapatang tinatamasa ng bawat batang katulad nyo. Ano-ano ang iba't ibang karapatang tinatamasa ng batang katulad nyo? Magbigay nga. Mahusay! Ito ang mga karapatang tinatamasa ng batang katulad nyo. Maisilang at magkaroon ng pangalan, magkaroon ng pamilyang mag-aaruga, mabigyan ng sapat na edukasyon, magkaroon ng sapat na pagkain, damit at tirahan, magkaroon ng malusog at aktibong katawan, maturuan ng mabuting asal at kaugalian, mabigyan ng proteksyon, manirahan sa isang payapa at tahimik na pamayanan, makapagpahayag ng sariling pananaw, at ang panghuli, mapaunlad ang kasanayan. Mga bata, lahat ng nabanggit ay bahagi ng karapatan ng mga batang tulad nyo. Ito rin ay ayon sa United Nations Convention on the Rights of the Child or UNCRC o tumutukoy ang children's right o mga karapatan ng mga bata sa mga karapatang pantao na mga individual na may gulang na 17 at pababa. Yan ay mapag-aaralan nyo sa inyong araling panlipunan. Alam nyo rin ba na may batas na nagpoprotekta sa mga karapatan ng batang tulad nyo? Ito ay ang RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Discrimination, and Exploitation. Ano nga bang nakasaad dito? Nakasaad dito na pagbabawalan ang anumang uri ng pananakit sa bata, salita man o sa gawa, o anumang paraan ng pamamahiya at pangmamaliit ng pagkatao. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng pampasiglang gawain. Gusto nyo ba yon? Yon ay maglalaro. At ang pamagat ng ating lalaruin ay buuin mo ako. Narito ang panuto ng inyong gawain o laro. Punan ng tamang letra ang mga sumusunod upang makabuo ng salita o parirala. Gawing batayan ang mga larawan sa bawat bilang. Narito ang unang bilang. Ano ang napapansin nyo sa unang larawan? Mahusay! Ito ay larawan ng isang batang nagmamano sa kanyang lolo. Anong katangian kaya ang pinapahayag ng bata? Magaling! Ito ay nagpapakita ng paggalang. Dumako naman tayo sa pangalawang larawan. Ano ang napapansin nyo sa pangalawang larawan? Magaling! Ito ay larawan ng isang batang tinutulungan ang kanyang nanay sa paglilinis. Anong katangian kaya ang ipinapakita ng bata? Mahusay! Ito ay ang pagtulong sa magulang. Sa ikatlong larawan, anong napapansin nyo sa larawan? Mahusay! Ito ay larawan ng isang batang nag-aaral. Anong katangian kaya ang ipinapakita ng bata sa larawan? Mahusay! Ito ay ang
pag-aaral ng mabuti. Kaya kayo mga bata, lagi kayong mag-aral ng mabuti upang makamit nyo ang mga pangarap nyo sa buhay. Ngayon naman, dumako tayo sa ika-4 na larawan. Ano ang napapansin nyo sa ika-4 na larawan? Magaling! Ito ay larawan ng isang batang tumutulong sa matanda. Ano kaya ang katangiang pinapahayag ng bata? Pagiging matulungin, mahusay. Ano ang mabubuo nyo sa larawan? Magaling! Ito ay pagtulong sa matanda. At ang panghuling larawan. Ano ang napapansin nyo sa huling larawan? Magaling! Ito ay larawan ng isang batang nananalangin. Mga bata, kapag kayo ay nananalangin, ano ang unang ginagawa natin? Mahusay! Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos. At ang mabubuo nating parirala ay pagpapasalamat sa Diyos. Nasiyahan ba kayo sa ating nilaro? Kung gayon, may tanong ako para sa inyo. Ano ang napansin nyo sa mga larawang ipinakita? Tama! Ito ay tungkol sa pagpapasalamat sa karapatang tinatamasa. Narito ang mga layunin ng ating paksang aralin ngayong araw. Una, nakapagbibigay ng iba't ibang paraan ng pagpapasalamat sa karapatang tinatamasa. Pangalawa, na ipapahayag ang iba't ibang paraan ng pagpapasalamat sa karapatang tinatamasa sa pamamagitan ng pagsasadula, pagsasalaysay, at pagguhit. At ang ikatlo, na ipapakita ang kahalagahan ng pasasalamat sa mga karapatang tinatamasa. Mayroon din tayong tinatawag na MELC or Most Essential Learning Competency sa ating paksang aralin ngayong araw. Ito ay ang nakapagpapakita ng paraan ng pagpapasalamat sa anumang karapatang tinatamasa. Halimbawa, pag-aaral ng mabuti, pagtitipid sa anumang kagamitan. Mga bata, bakit mahalagang magpasalamat sa mga karapatang inyong tinatamasa? Mahusay! Nagpapasalamat tayo upang maipakita natin na tayo ay masaya sa bawat karapatan na ating natatamasa. Mahalaga na sa bawat bagay na iyong tinatanggap ay pinagpapasalamat mo sa Diyos, tulad ng mga binibigay ng iyong mga magulang, pagmamahal, tahanan, damit, suporta sa pag-aaral at pag-aalaga na bahagi ng inyong mga karapatan bilang bata. Ikaw, marunong ka bang magpasalamat? Natutuwa akong marinig iyan. Marapat lamang na tayo magpasalamat sa mga biyayang ating natatanggap at sa mga karapatang ating natatamasa. Paano mo may papakita ang iyong pagpapasalamat? Tama! Dapat pinapakita natin ang ating pagpapasalamat sa tamang paraan. Ngayon naman, panoorin at pag-aralan ang kwento ni Helen na may pamagat na Salamat sa aking mga karapatan. Pakiulit nga mga bata. Ngayon, ating panoorin, pero bago yan, tandaan mga bata na kapag kayo ay nanonood, dapat natatandaan nyo at iintindihin nyo ang pinapanood ninyo. Dahil mamaya, may mga katanungan akong itatanong sa inyo. Tungkol ito sa videong napanood ninyo. Handa na ba kayo? Narito ang video. Patan. Paggising ni Helen isang umaga, ay nakita niya ang kanyang tatay Oka na papasok sa trabaho. Pag-alis ng kanyang tatay, tinanong niya ang kanyang nanay Remy, "Nay,
Bakit po kailangan magtrabaho ni tatay? Nakangiting sumagot si Nanay Remy. Siyempre anak, kailangang magtrabaho ni tatay upang maibigay sa iyo lahat ng iyong mga pangangailangan. Gusto namin na ikaw ay makapag-aral, makakain ng masustansyang pagkain at lumaki ng maayos. Niyakap ni Helen ng mahigpit ang kanyang nanay at sinabi, "Napakaswerte ko po pala. Maraming salamat po sa inyo. Bilang pasasalamat ko po, mag-aaral po ako ng mabuti. Ako din po ay laging magpapakabait. Magiging magalang rin po ako." Tuwang-tuwa si Nanay Remy sa sinabi ni Helen. Basahin nga ang nasa screen mga bata. Pakiulit. Sagutin mo ako. Ibig sabihin, may mga katanungan kayong dapat sagutin. Ito ay tungkol sa videong inyong napanood. Narito ang unang tanong. Saan papunta si Tatay Oka ayon sa kwento? Mahusay! Siya ay pupunta sa or papasok sa trabaho. Ikalawang tanong. Bakit kailangan magtrabaho ni Tatay Oka? Magaling! Kailangan magtrabaho ni Tatay Oka upang maibigay lahat ng pangangailangan ni Helen tulad ng makapag-aral, makakain ng masustansyang pagkain, at lumaki ng maayos. Ngayon naman, dumako tayo sa ikatlong tanong. Anong mabuting pag-uugali ang natutuhan mo kay Helen? Magaling! Ito ay ang mapagpasalamat sa lahat ng mga karapatang tinatamasa. Ika-4 na tanong. Anong mga karapatan ni Helen ang ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang? Mahusay! Ito ay ang mga karapatan tulad ng una, makapag-aral. Pangalawa, makakain ng masusustansyang pagkain. At ang pangatlo, lumaki ng maayos. Ikalima, paano nagpasalamat si Helen sa kanyang mga magulang? Magaling! Bilang pasasalamat ni Helen, siya ay mag-aaral ng mabuti, laging magpapakabait at magiging magalang siyang bata. Maraming paraan upang makapagpasalamat sa kanila tulad ng sinabi ni Helen sa kwento. Sa mga paraang ito, may ipapakita mo sa kanila kung gaano kakasaya at kahalaga sa iyo ang iyong mga karapatan. Ito ay isang magandang pag-uugali na dapat nating matutuhan sa kwento. Ano-ano kaya ang mga iyon? Magaling! Ito ay ang pagpapasalamat sa puong may kapal. Ano pa? Mahusay! Pagiging mabait at masunurin sa magulang. Magbigay ka pa nga. Mahusay! Pag-aaral ng mabuti. Ano pa? Tama! Pagtulong sa mga gawaing bahay. Ano pa? Magaling! Pagiging magalang sa pakikipag-usap. Magbigay pa nga. Tama! Pagtulong sa mga nangangailangan. At ang panghuli, mahusay! Ito ay ang pagtitipid sa mga kagamitan. Upang lubos yung maunawaan ang ating paksang aralin, may inihanda akong gawain para sa inyo. Handa na ba kayo? Narito ang panuto.
Basahin natin ng sabay-sabay. Tukuyin ang taong dapat pasalamatan sa bawat larawan. Buuin at isulat ang salita sa ilalim ng bawat larawan. Narito ang unang larawan. Sino kaya ang dapat pasalamatan sa unang larawan? Magaling! Siya ay ang ating kaibigan. Dumako tayo sa pangalawang larawan. Sino kaya ang dapat pasalamatan sa larawan? Tignan ng mabuti. Tama! Siya ay si tatay. Sa pangatlong larawan, sino kaya ang dapat nating pasalamatan? Magaling! Siya ay si nanay. Nakakatuwa naman kayo mga bata dahil lubos yung naunawaan ang ating paksang aralin. Ngayon naman, individual na gawain. Narito ang panuto. Sabay-sabay tayong magbasa. Piliin ang larawan na nagpapakita ng paraan ng pagpapasalamat sa karapatang tinatamasa. Para sa ating unang bilang, alin sa mga larawan ang nagpapakita ng paraan ng pagpapasalamat sa karapatang tinatamasa? A, B, or C? Sa mga pumili ng letrang A, tignan nga natin kung tama ang sagot nyo. Oh, mali. Sa letter B, sino kaya sa inyo ang pumili ng letter B? Tignan nga natin kung tama kayo. Mahusay! So, ibig sabihin, ang letter C ay mali. Tumako naman tayo sa ikalawang bilang. Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng paraan ng pagpapasalamat sa karapatang tinatamasa? A, B, or C? Isulat ang inyong sagot. Ngayon, tignan natin kung tama ang inyong mga sagot. Sa mga pumili ng letrang A, tignan nga natin kung tama kayo. Mahusay! Ibig sabihin, ang letrang B ay at ang letrang C ay mali. Ngayon, dumako tayo sa ikatlong bilang. Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng paraan ng pagpapasalamat sa karapatang tinatamasa? Sa mga pumili ng letrang A, mali. Sa letrang B, mahusay. Ibig sabihin, ang letrang C ay mali. Dumako tayo sa ikaapat na bilang. Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng paraan ng pagpapasalamat sa karapatang tinatamasa? Isulat ang inyong sagot. Ngayon, ating tignan kung sino sa inyo ang tama. Para sa mga pumili ng letrang A, kayo ay mali. Sa letrang B, ito ay mali. At sa letrang C, ito ay tama. Napakahusay. Dumako naman tayo sa ikalimang bilang. Alin sa mga larawan ang nagpapakita ng paraan ng pasasalamat sa karapatang tinatamasa? Sa letrang A, letrang B ba, o letrang C? Isulat ang inyong sagot. Ngayon, sa mga pumili ng letrang A, kayo ay mali. Sa letrang B, kayo ay mahusay. Tama. At sa letrang C, kayo mali. Ngayon naman, mga bata, tayo ay magkakaroon ng pangkatang gawain. Handa na ba kayo? Narito ang panuto.
Bubuo ang klase ng 3 pangkat. Pipili ang leader ng bawat grupo kung anong gawain ang kanilang isasagawa upang maipakita ang pasasalamat sa karapatang tinatamasa. Para sa unang pangkat, ito ay binubuo ni, ang inyong leader ay si Fernandez Carl David. Ang kanyang mga miyembro ay sina Alsong, Amposta, Sirera, De La Peña, Alejo, Consolacion, De La Cruz, Dominguez at Dulfo. Ito ang inyong panuto. Magsadula ng isang eksena na nagpapakita ng paraan ng pasasalamat para sa mga karapatang tinatamasa. Pero bago iyan, ano nga ba ang pagsasadula? Inyong napag-aralan sa inyong Pilipino na ang pagsasadula ay ibigay buhay sa isang kwento na ginagampanan ng mga piling tauhan at ito ay ginagawa na may damdamin. Narito ang rubrik sa inyong paggawa. Maaari niyong picturan ang inyong rubrics. Huwag kayong mag-alala kasi isasend ko sa inyo iyan. Para sa ikalawang pangkat, ang leader niyo ay si Martinez Vince Ardin Felix. Ang mga miyembro ay sina Espeleta, Espiritu, Matandak, Palomeras, Erazo, Ferrer, Hervasio, Gilbuena Dairin, at Gulyas. Narito ang panuto ng inyong gawain. Gumuhit kayo ng isang paraan kung paano kayo magpapasalamat sa karapatang inyong tinatamasa. Pero bago iyan, ano nga ba ang pagguhit? Ito ay isang anyo ng sining biswal kung saan gumagamit ang isang tao ng iba't ibang instrumento sa pagguhit para magmarka sa isang patag na medium. Naintindihan ba? Natutuwa akong marinig iyan. Narito ang inyong rubric sa pagguhit. Maaari niyo itong picturan. Huwag din kayo mag-alala kasi isasend ko ito sa inyo. Narito ang ikatlong pangkat. Ang leader niyo ay si Ignacio Chanel Ray Luis. Ang mga miyembro ay sina Solidum, Tamon, Irahi, Lagaras, Pamplona, Tangog, Yubili, Gilbuena Severo, at Javier. Pakinggan at intindihing mabuti ang inyong panuto. Sumulat ng maikling pagsasalaysay o pagbabahagi ng inyong karanasan sa kasiyahan at kabutihang dulot ng iyong tinatamasang karapatan at kung paano ka nagpapasalamat sa karapatang ito. Isulat ito sa Korteng Pusong Kartolina. Gamitin ang rubrics bilang batayan ng paggawa. Pero bago iyan, ano nga ba ang pagsasalaysay? Ito ay ang pagpapahayag na may layuning magkwento ng mga pangyayari. Narito ang inyong rubrics. Maaari niyo itong picturan. Huwag kayong mag-alala dahil isasend ko ito sa inyo. Mga bata, bago tayo magsimula sa ating pangkatang gawain, natatandaan niyo pa ba ang mga panuntunan na dapat sundin? Mahusay! Isa na rito ay ang magkaroon ng pagkakaisa at pagtutulungan sa paggawa. Kasama rin dito ay ang tapusin ang gawain sa takdang oras. At ang panghuli, intindihing mabuti ang mga panuto ng bawat gawain. Mga bata, meron lamang kayong 10 minuto para tapusin ang inyong gawain. Mga bata, handa na ba kayo? Kung gayon, sa bilang ng 5, maaari nyo nang simulan ang gawain. Simulan na mga bata! Nais kong palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Sadyang napakagaganda ng inyong presentasyon. Gusto kong bigyan natin ang unang pangkat ng Mami Junisha Clap. Ganito lang yon mga bata. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Ang pangalawang pangkat naman ay bigyan natin sila ng Doña Guada Clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling.
At ang panghuling pangkat, bigyan natin sila ng fireworks clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pss, pss, boom! Ayan, palakpakan ulit natin ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang gagaling nyo mga bata. Mga bata, ano-ano ulit ang mga iba't ibang paraan ng pasasalamat sa karapatang tinatamasa ng bawat batang katulad nyo? Magbigay nga. Magaling! Ito ay ang pagpapasalamat sa poong may kapal. Ano pa? Mahusay! Pagiging mabait at masunurin sa magulang. Magbigay ka pa nga. Magaling! Pag-aaral ng mabuti. Ano pa? Mahusay! Pagtulong sa mga gawaing bahay. Magbigay ka pa nga. Magaling! Pagiging magalang sa pakikipag-usap. Ano pa? Tama! Pagtulong sa mga nangangailangan. At ang panghuli, pagtitipid sa mga kagamitan. Ulitin nga natin mga bata. Una, pagpapasalamat sa poong may kapal. Pangalawa, pagiging mabait at masunurin sa magulang. Pag-aaral ng mabuti. Pagtulong sa mga gawaing bahay. Pagiging magalang sa pakikipag-usap. Pagtulong sa mga nangangailangan. At pagtitipid sa mga kagamitan. Tandaan, lagi tayong magpasalamat sa ating mga kaibigan, magulang, at Panginoong Diyos sa mga biyaya at karapatang ating tinatamasa. Upang malaman kung lubos yung naunawaan ang ating paksang aralin ngayong araw, mainihanda akong pagsasanay para sa inyo. Narito ang panuto, sabay-sabay nating basahin. Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon at isulat ang tama kung ito ay nagpapahayag ng paraan ng pasasalamat sa karapatang tinatamasa. At mali kung hindi ito nagpapakita ng paraan ng pasasalamat sa karapatang tinatamasa. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Mga bata, ano ulit ang isusulat kung ito ay nagpapahayag ng paraan ng pasasalamat sa karapatang tinatamasa? Magaling! Ito ay tama. Ano naman ang isusulat kung hindi ito nagpapakita ng paraan ng pasasalamat sa karapatang tinatamasa? Mahusay! Ang isusulat nyo lang ay mali. Narito ang unang bilang. Lagi kong ginagawa ang pagmamano sa aking mga magulang at nakakatanda. Isulat nga ang iyong sagot sa inyong papel. Tapos na ba? Dumako naman tayo sa ikalawang bilang. Basahin nga ng sabay-sabay. Nagagalit si Pedro sa kanyang mga magulang tuwing siya ay inuutusan. Isulat ang inyong sagot. Dumako tayo sa ikatlong bilang. Laging nananalangin si Ana sa Panginoon upang magpasalamat sa biyayang kanyang natatanggap araw-araw. Pakisulat ang inyong sagot. Ngayon, dumako tayo sa ikaapat na bilang. Tuwing nakakakita si Lani ng batang kalye, ay binibigyan niya ito ng pagkain. Tama o mali? Ikalimang bilang. Laging nag-aaral mabuti si Maria upang makamit niya ang mga pangarap niya sa buhay. Sulat ang inyong sagot. Tapos na ba kayong lahat, mga bata? Kung gayon, ating tignan kung tama kayo. Sa unang bilang, pakibasa nga ng sabay-sabay. Ano ang inyong sagot? Tignan nga natin kung tama. Ang sagot ay tama. Sino sa inyo ang nakakuha? Mahusay. Dumako naman tayo sa ikalawang bilang. Nagagalit si Pedro sa kanyang mga magulang tuwing siya ay inuutusan. Ang sagot ay
Mali. Sino sa inyo ang nakakuha? Magaling! Dumako tayo ngayon sa ikatlong bilang. Laging nananalangin si Ana sa Panginoon upang magpasalamat sa mga biyayang kanyang natatanggap araw-araw. Tignan nga natin kung tama kayo. Ano kaya ang sagot? Sino sa inyo ang nakakuha? Mahusay! Ngayon naman, dumako tayo sa ika-4 na bilang. Tuwing nakakakita si Lani ng batang kalye, ay binibigyan niya ito ng pagkain. Tignan natin ang sagot. Sino sa inyo ang nakakuha? Magaling! Ngayon naman, dumako tayo sa ikahuling tanong. Laging nag-aaral mabuti si Maria upang makamit niya ang mga pangarap niya sa buhay. Tignan nga natin kung tama kayo. Tama! Sino sa inyo ang nakakuha? Mahusay! Sino sa inyo ang nakakuha ng 5? Bigyan nga natin sila ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Ang huhusay. Sinong nakakuha ng 4? Bigyan natin ng 4 na palakpak. Sino nakakuha ng 3? Uy, ang gagaling nyo naman. Wala nakakuha ng 3. 5 at 4 lang ang inyong score. Gusto kong bigyan nyo ang inyong mga sarili ng 10 palakpak dahil napakahuhusay ninyo. Ako'y natutuwa mga bata dahil lubos nyong naunawaan ang ating paksang aralin ngayong araw. At para sa inyong takdang aralin, gusto kong maglabas kayo ng inyong kwaderno. Narito ang panuto ng inyong takdang aralin. Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon at piliin ang titik ng tamang sagot ayon sa tinutukoy na karapatan. Isulat ang iyong sagot sa inyong sagutang papel. Narito ang unang bilang. Pakikopya sa inyong kwaderno. Ikalawang bilang. Pakikopya. Ikatlong bilang. Ika-4. At ika-5. At para sa inyong pagninilay, kopyahin ito at sagutin sa inyong papel. Nauunawaan ko na, nababatid ko na, at naisasagawa ko na. Tapos na ba? Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli. Paalam!